Sa isang abandonadong industrial zone malapit sa Lair, isang dagwang lalaki ang nakaluhod habang walang tigil sa pagmumura. Halos hindi na ito makagalaw sa sobrang lala ng pinsala habang duguan ang buong katawan. Galit na galit nitong tinitigan si UGT at nagbantang hindi ito basta makakaligtas dahil may makapangyarihang taong sumusuporta sa kanya. Ngunit bago pa nito matapos ang sasabihin, mabilis na hiniwa ni UGT ang tiyan nito. Agad bumagsak ang lalaki habang malamig lamang na sinabi ni UGT na alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat. Tahimik nitong binanggit ang pangalan ni Professor Wuan ng Qingdong Academy. Pero ayon sa kanya, mas tama raw tawagin itong fiend ng Invisible Organization. Tuluyang natigilan ang lalaki. Malamig ngunit mabigat ang tono ni UGT habang diretsahang tinatanong kung ano ba talaga ang plano ni Wuan. Kasabay noon ay ginamit niya ang Heavenly Dragon Eye para piliting magsabi ng totoo ang lalaki. Sa sobrang takot ay mabilis itong sumagot. Hindi raw nito alam ang buong detalye pero ayon kay Wuan, kapag nagtagumpay ang plano nito sa loob ng 3 buwan ay mapipili ito para sa isang seat. Bahagyang napaisip si UGT. 4 lang daw ang pinakamataas na seat sa Invisible Organization at ang mga mapipili rito ay magkakaroon ng sariling hukbo at kapangyarihang sapat para magdala ng malaking kalamidad. Mas lalo tuloy siyang nagduda. Sa lahat ng regression na dinaanan niya, hindi kailanman nakaabot si Wuan sa ganoong posisyon. At sa timeline na ito, hindi pa dapat nito kayang gumawa ng ganoon kalaking plano. Doon niya naisip ang mas nakakatakot na posibilidad. Parang may nilalang mula sa labas ng timeline na nakikialam. May isang entity na pilit binabago ang takbo ng regression loop. Una ang mga Dragon Guardians. Ngayon naman ay si Wuan. Parang isa-isang naaapektuhan ang lahat ng bagay na konektado sa kanya. Habang malalim sa iniisip si UGT, desperadong nagmakaawa ang lalaki. Paulit-ulit nitong sinasabing may sakit ang kanyang ina at handa pa siyang magbigay ng impormasyon basta iligtas lang siya. Pero walang awa pa ring pinugutan ni UGT ang lalaki. Malamig nitong sinabi na walang saysay ang pagsisinungaling sa kanya. At kahit nagsasabi pa ito ng totoo, kailangan pa rin itong mamatay. Hindi nagtagal ay tuluyang nilamon ng apoy ng annihilation ang buong lugar habang kumakalat ang amoy ng dugo sa paligid. Lumipas ang gabi. Pagsikat ng umaga ay sariwang hangin at huni ng mga ibon ang bumungad. Tahimik na naglalakad si UGT habang iniisip ang koneksyon ng plano ni Wuan sa Lair. Naalala niya kung paano inalok ni Wuan si Red na maging representative sa year-end event. Malaki ang kutob niyang may kaugnayan iyon sa totoong plano nito. Pero bigla siyang natigilan ng makarinig ng masayang ingay mula sa Park Square. Paglingon niya ay nakita niyang napapalibutan sina Green at Gio ng maraming tao. Halos lahat ay tuwang-tuwa kay Gio dahil sa sobrang cute nito. Sunod-sunod ang papuri habang nagtatanong pa tungkol sa pangalan at edad ng bata. Masaya namang sumasagot si Green habang halatang proud. Pero nang mapansin nito si UGT, agad lumiwanag ang mukha niya. Mabilis na lumapit si UGT at malamig na tinanong kung ano ang ginagawa ng mga tao sa bata. Dahil sa bigat ng presensya nito, mabilis na umatras ang mga tao. Bahagyang natahimik si Green bago tanungin kung saan ito galing buong araw. Simple lang ang sagot ni UGT. May inayos lang daw siya. Pagkatapos noon ay tinanong niya kung bakit kasama nito si Gio. Mahinang ngumiti si Green at ipinaliwanag na ilang araw siyang may sakit kaya hindi niya gaanong nakalaro si Gio. Dagdag pa nito, magsisimula na rin ang klase kinabukasan kaya natatakot siyang mabawasan ang oras nilang magkasama. Tahimik namang tumanggo si UGT. Sandali silang natahimik bago muling nagsalita si Green. Habang nakatingin kay UGT ay bigla itong napangiti at pabirong sinabing kung titignan silang mabuti, mukha raw silang isang tunay na pamilya. Si Gio raw ang anak nila habang siya naman ang nanay. Tahimik lamang si UGT at hindi agad sumagot. Napansin iyon ni Green kaya agad itong natawa at sinabing biro lang naman iyon at huwag sana itong seryosohin. Ngunit malamig pa ring sumagot si UGT at sinabing kung magbibiro pa ito ng ganoon ay pauuwiin niya ito. Pagkatapos noon ay kinarga niya si Gio at diretsahang tinanong kung nag-enjoy ba ito. Mula sa malayo ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Green ang dalawa habang tila malalim ang iniisip. Lumipas ang oras at tuluyang sumapit ang bagong araw ng pasukan. Napuno ng mga estudyante ang academy habang nalalaglag ang cherry blossom petals sa paligid.
Samantala, abalang tumatakbo si Gold habang may tinapay sa bibig at halatang excited sa unang araw ng klase. Namumula pa ang pisngi nito habang masayang sinasabing sa wakas ay makakapasok na rin siya sa school. Napatanong pa si Green kung anong kurso ang kukunin nito. Masayang sumagot si Gold na mag-aaral siya ng Superhuman Studies, Literature, Magic, at Sociology. Ngunit maya-maya ay napansin ni Green ang sandwich na daladala nito. Nagtaka siya kung bakit hindi pa rin yun kinakain gayong nakakain naman na ito sa bahay. Biglang namula si Gold bago nahiyang ipinaliwanag na may sabi raw ang nanay nito noon. Kapag daw may hawak kang sandwich habang papasok sa school at nabangga mo ang isang tao, iyon na raw ang destiny mo. Kumikislap pa ang mga mata nito habang iniisip ang posibilidad. Ngunit sa halip na romantic encounter, si Red ang biglang nabangga nito. Napangiwi agad si Red habang si Gold naman ay natigilan. Pabiro pang sinabi ni Red na mukhang siya raw ang itinadhanang tao para rito. Natameme si Gold at agad sumagot na babae ito. Pero wala namang pakialam si Red at diretsahang inagaw ang sandwich bago isinubo. Napasigaw tuloy si Gold habang pilit itong binabawi. Habang nag-uusap sila, napansin nilang wala pa rin si UGT. Ayon kay Green, dumaan muna ito sa office para may i-verify. Samantala, pabiro namang sinabi ni Red na baka may ibang babae lang itong pinuntahan. Agad namang natigilan si Green at mabilis iyong itinanggi. Para rito, hindi ganoong klaseng tao si UGT. Napansin naman ni Gold ang kakaibang reaksyon ni Green at agad nagtanong kung bakit parang pinagpapawisan ito. Ngunit bago pa makasagot si Green ay may napansin silang kakaibang grupo malapit sa school. Nagtaka si Gold kung sino ang mga taong iyon dahil hindi sila mukhang estudyante. Walang pakialam namang sumagot si Red at sinabing baka reporters lang na naghahanap ng standout freshman. Agad namang nagmadaling mauna si Green papasok sa loob. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may nakapansin kay Red. Mabilis kumalat ang bulong-bulungan sa paligid. Marami agad ang nakilala sa kanya bilang red-haired student na tumalo kay Sofia at gumawa ng malaking eksena noon. Hindi pa man nakakapag-react si Red ay agad na siyang pinalibutan ng reporters. Sunod-sunod ang mga camera flashes habang walang tigil ang mga tanong. Nagtago naman agad si Gold sa likod ni Red habang litong-lito sa nangyayari. Ngunit sa halip na mataranta, tuluyang nairita si Red. Galit itong sumigaw sa buong schoolyard habang pinagsasabihan ng mga reporters. Ayon dito, nasagot na raw niya ang lahat ng tanong dati kaya bakit hindi pa sapat iyon. Sa sobrang inis ay hinamon pa niya ang mga ito na isa-isahin kung gusto talaga nila ng sagot. Samantala, sa bahay naman ay dahan daw ang nagising si Gio. Tahimik nitong napansin na wala ni isang tao sa paligid. Nang makita iyon ng housekeeper, agad itong kinabahan. Bago umalis kasi si UGT ay malinaw ang bilin nito. Pumasok na sa school ang lahat at hindi rin siya uuwi buong araw kaya housekeeper muna ang bahala kay Gio. Ngunit para rito, mas mahirap pa ang mag-alaga ng bata kaysa sa paglilinis ng bahay. Dahan-dahan itong nilapitan si Gio at pilit kinausap na parang isang tunay na butler. Mahinahon itong sinabing mamaya pababalik ang iba kaya mas mabuting magpahinga muna ang bata. Ngunit walang naging reaksyon si Gio. Tahimik lamang itong tumingin. Naging sobrang awkward ang atmosphere kaya halos hindi malaman ng housekeeper ang gagawin. Sa huli ay wala itong nagawa kundi iwan muna ang bata at bumalik sa paglilinis. Ngunit habang naglilinis ay bigla itong may naisip. Agad itong bumalik kay Gio habang may hawak na fairy tale book. Maingat nitong niyaya ang bata na magbasa ng kwento kasama siya. Sa kabutihang palad ay pumayag si Gio. Tahimik silang naupo habang masayang pinagmamasdan ni Gio ang mga larawan sa libro. Dahil doon ay natuwa ang housekeeper at inisip na interesado pala ang bata sa fairy tales. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting nasisira ang inosenteng kwento dahil sa kakaibang commentary ng housekeeper. Sa halip na simpleng kwento, kung ano-anong war references at kakaibang detalye ang idinadagdag nito. Hanggang sa tuluyan ng mapangiwi si Gio habang nakatitig dito. Hindi maintindihan ng housekeeper kung bakit tila hindi nagusto ng bata ang story. Sa huli ay itinuro na lamang ni Gio ang sulok ng pader at paulit-ulit iyong itinuro habang saka naman itinuturo ang housekeeper. Parang pinapaalis ito roon. Wala nang nagawa ang housekeeper kundi mapahiya habang tahimik na naupo sa sulok.
Samantala, sa city center, mabilis namang huminto ang isang mamahaling sasakyan. Mula rito ay marahang bumaba ang isang babae habang kitang-kita ang elegante nitong tindig at mahabang mga binti. Napalingon ang halos lahat ng lalaking estudyante sa school nang may eleganteng babae na bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan. Maayos nitong inayos ang palbo sa mukha habang tila walang pakialam sa paligid. Ang pangalan niya ay Gong Joo-hee, tagapagmana ng Gong family, isa sa 3 pinakamalalaking sword clan sa Korea. Bagamat nagmula siya sa pamilya ng mga bihasang espada, mas pinahahalagahan na niya ngayon ang kagandahan kaysa sa pagsasanay. Naiinis pa nitong ibinulong sa sarili na nakakairita ang sword training dahil pinagpapawisan siya at nasasire ang makeup. Habang naglalakad ay napansin niya ang kumpol ng reporter sa unahan. Napakunot noo siya at agad inisip na baka siya ang hinihintay ng mga ito. Kaya agad niyang sinabi kay Secretary Kim na ayusin ang sitwasyon dahil ayaw niya ng sobrang atensyon. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng sekretarya at ipinaalalang mukhang hindi siya ang pakay ng mga reporters. Dahil doon ay natigilan si Joo-hee. Hindi makapaniwala, mabilis siyang sumiksik sa gitna ng mga tao upang makita kung sino ang pinagtutuunan ng pansin. At doon siya tuluyang napatigil. Gulat na gulat siyang mapatitig nang makita sina Red at Gold na nasa gitna ng dagsa ng reporters. Samantala, walang kahit anong hiya namang nakaupo si Red sa ibabaw ng isang lalaking estudyante na tila kusang nag-alok ng sarili bilang upuan. Litong-lito namang tanong ni Gold kung bakit tao ang inuupuan nito. Walang pakialam na sumagot si Red na hindi rin niya alam dahil kusa naman daw itong nag-volunteer. Sinigurado pa niyang okay lang ba ang lalaki at huwag sanang umiyak mamaya. Masaya namang sumagot ang estudyante at sinabing fan siya ni Red. Napakunot noo naman si Red dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng fan. Maya-maya ay nagsimula na ang interview. May isang reporter na lumapit ngunit agad itong pinutol ni Red at sinabing tigilan na ang mahahabang introduction. Isa-isang tanong lang daw at pagkatapos ay umalis na ang lahat. Nagpatuloy ang mga reporter sa pagtatanong tungkol sa bigla niyang kasikatan sa superhuman community at kung ano ang masasabi niya rito. Ngunit halos lahat ng tanong ay sinasagot lang ni Red ng maikling salita bago agad sabihing susunod na. May isang reporter pa ang nagsabing mayroon na raw fan cafe para sa kanya at humingi ng mensahe para sa supporters. Napatingin si Red sa lalaking inuupuan niya at saka lamang napagtantong iyon pala ang nagpapanggap na fan. Ngunit nang lumapit ang reporter na si Park Gang-ho, agad napansin ni Red ang kakaibang amoy nito. Paulit-ulit pa itong nagpupunas ng pawis habang pilit inuungkat ang naging pahayag ni Red sa interview noon. Hindi nagustuhan ni Red ang paraan ng pagtatanong nito lalo na nang tila iba ang ipinapahiwatig ng reporter. Dahil sa pagkainis ay direkta niyang tinanong kung gusto ba talaga nitong gawin ang iniisip nito. Biglang nataranta ang reporter at sinabing biro lang iyon. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pa nitong pinainit ang sitwasyon at sinabing trabaho raw ng reporters ang magsulat ng kahit anong kwento. Kung makikipagtulungan daw si Red, gaganda ang article tungkol sa kanya. Pero kung hindi, maaari raw niyang baluktutin ang kwento. Sa puntong iyon ay tuluyan nang nawalan ng pasensya si Red. Bigla nitong hinablot ang reporter sa kwelyo habang nagngingit-ngit sa galit. Sa likod ay natatarantang pinipigilan siya ni Gold at paulit-ulit na pinapakiusap ang tumigil na lamang. Sa mismong sandaling iyon ay biglang may hamarang sa kamao ni Red. Dumating si UGT sa tamang oras bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Napahinga ng maluwag si Gold nang makita ito. Tahimik namang tiningnan ni UGT si Red bago diretsahang tanungin kung trouble na naman ba ang ginawa nito. Agad namang tumutol si Red at itinuro ang reporter bilang totoong may kasalanan. Ngunit halatang hindi na ito kalmado kaya walang pag-aalinlangan siyang binuhat ni UGT at basta na lamang kinaladkad palayo. Pumalagpas si Red at paulit-ulit na pinapababa siya ngunit parang wala lang iyon kay UGT. Pagkatapos ay malamig nitong inanunsyo sa reporters na tapos na ang interview. Bago umalis ay nagbigay pa siya ng tahimik ngunit mabigat na babala na mas mabuting huwag ilabas ang nangyari sa balita. Kasabay noon ay may kakaibang pressure na kumalat sa paligid habang naglalakad siya palayo. Sa sobrang bigat ng presensya nito ay pati lupa sa tinatapakan niya ay tila nabibitak. Napaatras tuloy sa takot ang reporter habang pati kagamitan nito ay biglang nasira.
Tahimik na lamang napatitig si Red kay UGT habang binubuhat siya nito. Kasunod nilang naglakad si Gold habang tahimik na humihinga ng maluwag. Pagdating sa school ay agad silang pinapasok ni UGT at pinagsabihang huwag ng malate sa unang araw ng klase. Sa di kalayuan naman ay tahimik na pinagmamasdan ni Gong Juhee ang buong pangyayari. Nagulat siya sa nasaksihan at agad naisip ni Secretary Kim na baka dapat nilang imbestigahan ang pamilya ng mga ito. Ngunit tila wala roong interes si Juhee. Sa halip ay isa lang ang gusto niyang malaman. Nasaan daw ang blonde girl na may malaking dibdib? Sa loob naman ng classroom ay nagsimula na ang orientation. Masayang nagpakilala ang instructor na si Kado bilang swordsmanship professor. Ipinaliwanag nito na tungkol muna sa kasaysayan ng swordsmanship at tamang mindset sa paggamit ng espada ang magiging lesson nila. Ngunit halatang bored si Red habang tahimik na hinihintay ang totoong laban. Naiinis pa nitong iniisip kung kailan ba sila magsisimulang mag-training ng seryoso. Napansin iyon ni UGT at bahagyang nagulat na hindi pa ito tumatakas sa klase. Nagkibit-balikat naman si Red at sinabing kahit sa mga pinapanood niyang basura na pelikula ay natitiis naman niya hanggang dulo. Seryoso pa nitong sinabi na kailangan niyang lumakas para balang araw ay matalo ang lalaking naka-cone hat. Maya-maya ay napansin niya si UGT at nagtanong kung bakit nasa classroom din ito sa halip na sumama sa iba. Walang emosyon namang sumagot si UGT na mas alam ni Red ang dahilan kaysa sa kanya. Napataas ang kilay ni Red at iginiit na mabait naman na siya nitong mga nakaraang araw. Ngunit malamig siyang pinaalalahanan ni UGT tungkol sa ginawa niyang eksena sa reporter kanina. Doon bahagyang natigilan si Red. Hindi pa rin tuluyang kumalma si Red at pilit pa ring ipinagtatanggol ang sarili. Ayon dito, masyado raw siyang ininis ng reporter at paulit-ulit pa siyang pinuprovoke. Kung nasa kalagayan daw ni UGT ang lalaki, sigurado raw na hindi rin ito matitiis iyon. Habang nagsasalita ay lalo pa siyang lumapit kay UGT na tila sinasadyang manggulo. Ngunit agad siyang binalaan nito na huwag siyang pakialaman kapag mainit ang ulo niya. Sa halip na matakot, natawa pa si Red at lalo siyang nang-asar. Pabiro nitong sinabi na kadalasan daw ay nababaliw ang mga lalaki kapag ganito kalapit ang isang babae. Baka raw nahihiya lang si UGT. Ngunit gaya ng dati, walang naging reaksyon ang lalaki. Dahil walang epekto ang pang-aasar niya, napasimangot si Red at bagsak balikat na samandal sa mesa. Naiinis nitong ibinulong na napaka-boring talaga ng lalaking iyon. Doon lamang nagsalita si UGT at malamig na sinabing talagang boring naman ang pag-aaral. Agad namang tumutol si Red. Hindi raw ang pag-aaral ang problema kundi ang sobrang boring magsalita ng professor nila. Humiga pa ito sa mesa habang nagrereklamo. Sa isip niya, noong una ay inakala niyang kakaiba si UGT at magiging exciting ang buhay kasama nito. Akala pa niya ay puro thrill at excitement ang mangyayari. Ngunit sa huli, nauwi lang daw sila sa parang ordinaryong domestic family setup. Tahimik namang sinagot ni UGT na mukhang sapat nang ang excitement ang nangyari kanina sa school. Napairap si Red habang naaalala ang nangyari. Ngunit para rito, hindi frustration ang hinahanap niya kundi totoong laban. Ang excitement para sa kanya ay ang pakikipaglaban, pagpatay, at pakiramdam ng tagumpay. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng instructor mula sa likuran. Napansin nitong tila hindi mapakali si Red habang nasa klase. Kaya may simpleng solusyon itong iminungkahi. Pagkatapos daw ng klase ay magstay si Red kasama ang guardian niya. Biglang napangiwi si Red sa narinig. Pagdating ng hapon sa gym, galit na galit namang nililinis ni Red ang kahoy na espada bilang parusa. Habang mas nagkukuskos ay lalo lamang tumitindi ang inis nito. Sa sobrang buwisit ay bigla nitong itinapon ang espada sa gilid. Hindi raw niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang maglinis gayong gusto lang naman niyang makipaglaban. Sa kabilang banda ay tahimik lang ding naglilinis si UGT. Kalmado nitong pinayuhang tumigil na lang sa pagrereklamo at tapusin ang trabaho. Mas lalo namang nena si Red at sinabing pwede namang ipagawa na lang iyon sa ibang tao sa bahay. Tahimik siyang tinanong ni UGT kung sino naman ang magbabantay kay Gio. Napabuntong hininga na lang si Red at hindi na nakasagot. Inis pa nitong tinawag na walang silbi ang blue-haired brat. Maya-maya ay bigla itong napaisip at nagtanong kay UGT kung nakapag-aral ba ito ng maayos noong bata pa. Habang nagpupunas ng espada ay maikli lang ang sagot ng lalaki.
Wala raw siyang oras noon para sa normal na edukasyon. Agad iyong sinamantala ni Red para mang-asar. Napatawa pa ito habang sinasabing baka dahilan lang iyon ng mga tamad mag-aral. Ngunit nanatiling seryoso si UGT. Tahimik nitong sinabi na panahon noon ng digmaan at kailangan niyang mabuhay. Biglang natameme si Red. Pakiramdam niya ay tuluyang namatay ang mood matapos marinig iyon. Makalipas ang ilang sandali ay muli siyang nagsalita. Nagtataka niyang tinanong kung masaya ba ang buhay ni UGT. Sandaling tumangala ang lalaki bago diretsahang sumagot na hindi naman talaga. Napaisip tuloy si Red. Lumapit siya rito at nakayukong nagtanong kung ano pa ang silbi ng mabuhay kung ganoon ka-boring ang lahat. Kung siya raw ang may lakas ni UGT, hindi niya hahayaang maging ganoon kakupas ang buhay. O baka naman bored lang talaga ito dahil masyado na itong malakas. Tahimik na nag-isip si UGT bago sumagot. Patuloy lang daw ang buhay at hindi niya basta kayang iwanan iyon. Ngunit agad pinutol ni Red ang seryosong usapan at sinabing tigilan na ang pagiging dramatic. Ayaw na ring makipagtalo ni UGT kaya agad nitong sinabing tapos na ang paglilinis. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa bahay kung saan masaya namang abala ang lahat. Mainit at parang totoong pamilya ang atmosphere sa loob. Habang ang iba ay may ginagawa, si Red naman ay abalang pinaglalaroan ang Rubik's Cube. Piliting-pilati nitong inuunawa kung paano may tugma ang bawat kulay. Samantala, palakad-lakad naman ang guardian habang tahimik na naglilinis sa paligid niya. Sa sobrang istorbo nito ay nene si Red at biglang ibinato ang Rubik's Cube rito. Inis na inis niyang sinabing hindi siya makapag-concentrate dahil sa kakainis nito. Nataranta naman ang guardian at agad humingi ng paumanhin. Matapos mailabas ang inis ay humilata si Red sa sofa habang tahimik na lumayo ang guardian. Napansin ni Green ang kakaibang mood nito kaya agad nagtanong kung may nangyari ba. Akala nito ay baka dahil sa mga reporters kanina. Ngunit ayon kay Red, hindi lang iyon. Mas bored daw talaga siya at matagal nang walang totoong laban. Maya-maya ay bigla nitong tinawag si Green gamit ang pangalang Bomb. Biglang namutla si Green sa gulat. Halos hindi ito makapaniwala at agad tinanong kung tinawag ba talaga siyang parang kapatid. Lumapit pa ito kay Red habang nag-aalala kung may sakit ba ito at kailangan ng dalhin sa ospital. Napairap naman si Red at sinabing huwag nang gawing big deal iyon. Hindi raw ibig sabihin noon ay magpapakabait na siya. Pagkatapos ay seryoso niyang tinanong si Green kung para saan ba talaga ang pamumuhay. Nagulat sina Green at Gio dahil bihira nilang makita si Red na ganoon kaseryoso. Pabulong pang sinabi ni Green kay Gio na mukhang dumadaan na sa puberty si Red. Tahimik namang tumanggo si Gio na parang sang-ayon. Agad namang namula si Red sa inis at sinabing narinig niya ang lahat. Muli niyang ikinwento kung paano niya tinanong si UGT tungkol sa punto ng buhay. Ginaya pa nito ang seryosong mukha ng lalaki habang inuulit ang sinabi nitong tuloy lang ang buhay at hindi dapat basta sumuko. Namangha naman sina Green at Gio sa panggagaya nito. Ngunit ayon kay Red, kahit ganoon ang sinabi ni UGT ay mukhang hindi naman talaga masaya ang lalaki. Para kay Red, ang buhay ay tungkol sa kasiyahan. Kung wala kang saya, ano pa raw ang dahilan para mabuhay? Tulad na lang daw ni Gold na masaya na sa masarap na pagkain at ni Gio na kontento na sa lumang stuffed toy. Napaisip din si Green at sinabing siguradong may bagay ring nagpapasaya kay UGT kahit hindi nito ipinapakita. Ngunit biglang sinabi ni Red na parang magkapareho lang sina Green at UGT. Pareho raw silang mahirap intindihin at sobrang boring. Napatahimik si Green at tila seryosong pinag-isipan ang sinabi. Maya-maya ay tila may naalala ito at biglang ngumiti ng mahina. May isang bagay daw talaga siyang gusto tungkol kay UGT. Nagtaka si Red at agad nagtanong kung ano iyon. Napangiti ng mahiyain si Green habang inaalala ang mga sandaling magkasama sila. Tahimik nitong inamin na kahit mukhang malamig si UGT, mayroon din pala itong cute na side. Agad namang napatayo si Red at tila nasuklam sa ekspresyon ni Green. Bigla nitong sinunggaban si Green at pinahiga sa sahig. Diretsahan nitong tinanong kung may kung anong nangyari na ba sa pagitan nilang dalawa nang hindi niya alam. Hindi naman mapigil ang matawa ni Green habang kinikiliti siya ni Red. Paulit-ulit itong nagpapaawa at sinasabing tumigil na dahil sobrang nakakakiliti. Biglang bumaba si Gold mula sa itaas habang halatang excited na excited.
Masayang-masaya nitong tinawag si Red at halos hindi mapigilan ang excitement habang may gustong ibalita. Ayon dito, pinag-uusapan na raw si Yoram sa social media. Mas lalo pang lumiwanag ang mukha ni Gold habang ikinukwento na mayroon na raw fans at kung ano-anong posts tungkol dito. Napakunot noon naman si Red at litong tinanong kung ano ang ibig sabihin ng coffee fan. Sa mismong sandaling iyon ay tila may biglang realization si Gold. Bigla itong namula at halatang nahiya bago mabilis na umurong. Nagkandara pa itong sabihing wala lang iyon at ituloy na lang daw ni na Red ang kung anumang ginagawa nila. Agad namang sumigaw si Red sa sobrang inis at hinabol ito ng tingin habang nagtatanong kung ano na namang kalokohan ang iniisip nito. Kinabukasan ay muling sumikat ang payapang umaga sa bahay ni UGT. Sa loob ng kwarto ay tahimik nitong isinusuot ang polo habang inaayos ang relo sa kamay. Biglang bumukas ang pinto at marahang pumasok si Green. Mukhang may gusto itong sabihin ngunit agad natigilan. Kalahati pa lamang kasi ang pagkakabote ng polo ni UGT kaya bahagyang kita ang matipunong katawan nito. Sa sobrang gulat ay mabilis na isinara ni Green ang pinto habang namumula ang mukha. Paulit-ulit itong humingi ng paumanhin dahil hindi raw siya kumatok. Kalmado lamang namang sinagot ni UGT na ayos lang at maaari siyang pumasok. Dahan-daang bumalik si Green ngunit halatang mas nahihiya na kaysa kanina. Pagpasok ay mahina itong nagsabi na may pabor sana siyang hihilingin. Tahimik itong ngumiti bago niyayang samahan siya sa paglabas ngayong araw. Napahinto si UGT at nagtatakang tinanong kung bakit biglaan. Mahinang nagreklamo si Green at sinabing palagi raw nitong kasama sina Red at Gold pero hindi pa siya kailanman naisama. Ayon kay UGT, mas kailangan kasi ng dalawa ng bantay dahil si Red ay laging nasasangkot sa gulo at si Gold naman ay madaling madistract. Sa huli ay napabuntong hininga na lang si UGT at pumayag. Habang kumakain naman ng breakfast ay napansin ni Gold na mukhang hindi papasok si Green. Curious nitong tinanong kung saan pupunta ang dalawa. Agad naman itong sinaway ni Red at pinagsabihang lunukan muna ang pagkain bago magsalita. Ngunit hindi nagpatalo si Green at masayang sinabi na lalabas sila ni UGT. Agad namang napaawang ang bibig ni Gold sa sobrang gulat. Napatanong pa ito kung date ba ang tawag doon. Napatingin naman sa kabilang direksyon si Red at mabilis na sinabing baka simpleng pag-aasikaso lang ng guardian iyon. Habang ngumunguya ay biglang napaisip si Gold. Nagtataka itong tinanong si UGT kung bakit hindi pa raw nito na isama si Green kahit minsan. Baka raw may favoritism na nangyayari. Tahimik namang ipinaliwanag ni UGT na hindi naman ganoon ang sitwasyon. Ngunit biglang sumingit si Gold at ikinwento pa ang tungkol sa nanay niyang maraming lalaking nakapaligid pero mahal pa rin ang lahat. Napanganga tuloy si Red at hindi makapaniwala. Napailing na lamang si Green habang halatang napapagod sa usapan. Pabirong sinabi pa nito na parang isa siya sa 77 na iwanan. Napakunot noon naman si UGT dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon. Malungkot pang nagreklamo si Green na matapos siyang kidnapin, ay parang hindi pa rin siya napapansin. Para raw siyang isdang nahuli pero hindi naman tinitingnan. Pati si Gold ay napatingin kay UGT na tila nang hihinayang para kay Green. Maging si Red ay tahimik na sumang-ayon at sinabing okay lang kung minsan ay si Green naman ang samahan nito. Napaisip sandali si UGT bago tuluyang pumayag. Agad namang commendat si Green ng palihim dahil nakuha rin nito ang gusto. Mabilis lumipas ang oras hanggang makarating sila sa isang building kung saan may klase si Green. Tahimik na nag-uusap ang ibang estudyante habang palihim na tumitingin kay Green. Marami ang bumubulong tungkol dito bilang kapatid ni Yoram at top scorer sa entrance interview. May ilan pang nagtatanong kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan nito. Hindi rin nila mapigil ang purihin ang ganda nito. Sa harapan ay nagsimula ng magsalita ang instructor na si Suji. Ipinaliwanag nitong tapos na ang lecture at oras na para sa communication dancing practice. May ilan agad na nahiya ngunit sinabi ng professor na mahalaga raw matutong sumayaw lalo na para sa mga magiging representative ng kani-kanilang clan. Unti-unti nang nagpares ang mga estudyante. May ilan pang nahihiyang nagyayahan habang may iba namang kusa ng nagka-partner. Ngunit si Green ay nanatiling mag-isa. May ilan mang tumitingin dito ay tila walang lakas ng loob na lumapit. May estudyante pang nagsabing parang nakakatakot itong lapitan dahil mukhang mapapahiya ka kapag tinanggihan.
Napansin iyon ni Suji kaya agad itong nilapitan. Ngunit mahinang ngumiti lamang si Green habang tinatago ang tunay na nararamdaman. Sa halip na maghanap ng partner ay may bigla itong naisip. Tahimik nitong tinanong kung pwede bang guardian na lang niya ang maging dance partner. Pumayag naman agad ang professor. Hindi na nag-aksaya ng oras si Green at mabilis na tumakbo papunta rito. Masayang iniabot nito ang kamay at niyayang sumama. Ngunit umiwas agad ng tingin si UGT at sinabing hindi siya marunong sumayaw. Biglang napasimangot si Green at nagkunwaring malungkot. Mukhang iiwan na lang daw siya mag-isa. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang si UGT at sumunod. Habang nagtuturo ang professor ng steps ay awkward na magkaharap ang dalawa. Napansin ni Green na tila alangan si UGT sa paghawak sa kanya. Pabiro pa nitong tinanong kung nahihiya ba ito. Tahimik lang namang umiwas ng tingin si UGT at sinabing hindi. Sa huli ay si Green pa ang kusang humawak sa mga kamay nito. Mahina nitong sinabing hindi naman ibig sabihin ng paghawak ay mai-inlove agad. Dahan-daang nagsimula ang musika habang maayos silang sumasabay sa galaw. Habang sumasayaw ay napansin ni Green na sobrang pawis ng palad ni UGT. Dahil doon ay hindi niya mapigil ang isipin ang nakita niya kanina sa kwarto. Unti-unting namula ang mukha nito habang naaalala ang matipunong katawan ng lalaki. Sa sobrang distracted ay bigla itong nawalan ng balanse at paatras na bumagsak. Ngunit bago pa man tumama sa sahig ay mabilis siyang nasalo ni UGT. Biglang tumigil ang mundo para kay Green. Sobrang lapit nilang dalawa habang nakatingin ito sa mukha ni UGT. Sa sobrang hiya ay tuluyan nang namula ang mukha nito habang mabilis ang tibok ng puso. Hanggang sa bigla na lamang nanlabo ang paningin niya at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa ilong. Bigla namang natigilan si UGT sa nangyari. Nagulat itong mapatingin at agad napansin ang nosebleed ni Green. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.